Attorney Roque, doon po tayo sa bahay doon sa Baguio. Opo. Ang sinabi po nyo noon po doon sa hearing, nakarehistro doon sa isang corporation, PH2 at saka yung Vietcam Corporation, na kayo po ang nagmamayari kasama po doon sa incorporation, sa corporation na yan. Tama po, Mr. Tama. Chair. And sinabi mo na hindi ikaw ang may-ari, it's the corporation. Narehistrado po sa pangalan ng korporasyon. Now, when the house was leased, sino po ang pumirma ng lease contract? Si Mrs. ko po ang pumirma ng lease contract because I asked her to sign the lease contract. Siya po ang pumirma, Mrs. po ninyo. On Ano behalf po ang of- posisyon ng Mrs. ninyo doon sa corporation na yan? She only signed on behalf of PH2. Hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ano ba ang posisyon ng asawa po ninyo doon sa corporation na yan? Well, sa kontrata po siya naging representative. Hindi, ng ano corporation. ang posisyon ni Mrs. Roque sa corporation na nagmamay-ari nung bahay at lupa? Hindi ko po maaalala ngayon kung ano talaga ang designation Mrs. mo siya, niya. hindi mo alam? Well, Mrs. ko po siya, kaya po siya ang pumirma. Hindi nga, pero alam mo na siyang pumirma. Bakit siya pumirma? Kung wala siyang personalidad doon sa korporasyon na nagmamay-ari. Meron po. Well, I guess siya po yung nagmamanage ng property for lease. At, So siya ang nagmamanage ng property for Opo, lease. opo. Pero ano po ang pwesto niya doon sa korporasyon? Parang wala naman po ata siyang na-specify na pwesto, pero i-check ko po sa papeles. Pero wala po ako maalala kung ano po yung talagang position niya. Kung sino po ang nagbabayad ng RPT nung lupa't bahay, Meron po kami tagabayad po. sino nga? Sa tagapangyo. Sino ang kaninong pera ang binabayad? Galing din po sa amin ng pera. Galing po sa inyo. Galing din po sa amin ng pera. Okay. Now, matanong ko nga, meron po bang business permit yung asawa po ninyo? Well, hindi po siya kumuha kasi Ang tanong, wala pong business wala. permit. Pakisagot lang po yung aking katanungan ng Opo. diretso. Wala po siyang business permit, pero siya ang nagpaparenta nung lupa at bahay. Di po ba? Kakasimula lang po kasi. At yung asawa po rin ninyo ang listed na kasama sa Homeowners Association nung lugar na yun. Tama po, No. dahil Therefore, tumira po kami. May I conclude, or is it proper for me to conclude, Attorney Roque, that in paper, the house and lot belongs to the corporation, pero yung beneficial owner ay kayo po. Totoo po naman yan. Sinasabi ko naman po talaga yan na may interest po kami dyan sa bahay na yan. Yes po. Yung may interest, iba yun dun sa ikaw ang beneficial owner. Totoo Kasi naman po. kayo po ang may control sa lahat. Kasi dun sa mga sagot nyo yung aking katanungan, although the property is registered under the corporation, kayo po ang may control. At yung sino ang may control, siya ang tunay na may-ari ng lupa at bahay. Well, Di ba ba? well, beneficial owner po. Totoo naman po yan. O Yes. ibang registered owner. Totoo po. Totoo po. For the last portion, Mr. Chair, may I ask Ronaldin Baterna, pumirma po kayo ng waiver of confidentiality nung last hearing, di po ba? Na pwedeng i-open ninyo, payagan ninyo na mabuksan po yung inyong bank accounts. Yes po, Mr. Chair. Meron pong pagbabago dahil pini-question yung kwan, dahil yung nakalagay po kasi doon sa pinirmahan nyo na waiver of confidentiality, ang nakalagay lang po doon is China current account. Hindi po pwede po yun. Dapat China current account under your name kasi under the bank secrecy law, hindi mo naman pwedeng i-waive yung karapatan ng ibang tao. So binago na aming COMSEC yun. At nakalagay din, dinagdag, all other bank accounts under my name herein referred to as the subject bank accounts. Matanong kita, and you can consult your lawyer. Pwede mo konsultahin yung lawyer mo, nandiyan naman yata siya eh. If you are willing to sign the amended waiver of confidentiality, Yes po, Mr. Chair. thank you. Do you agree, the lawyer of Madam Ronaldin? Para walang question. Yes, Mr. Chair. Thank you. Pirmahan mo na lang ito mamaya, papipirmahan ng COMSEC sa'yo. Okay? Okay po, Mr. Chair. Thank you, Monsieur. That would be all for this day. Thank you, Congressman Ako. Ako may isang tanong lamang ako kay Miss Stephanie Magarenas. Yes, Mr. Chair. Saan ka graduate, Stephanie? College po. Yes. Hindi po ako nag-college. So hindi ka, High school pero po. nakakaintindi ka ng mga Of course. dokumentong pinipirmahan mo. Pinapa-explain ko po. Kaya po, kinontak ko po si Atty. Medina kasi if ever na may hindi ako maintindihan, kasi for my safety as well.
So, pagka meron kang alanganing pipirmahan dokumento, lagi mong kinokontak Yes. si Attorney Medina o si Attorney Medina nagpapapirma sa'yo ng Hindi po, dokumento? ako po kumukontak. Binabasa mo naman kung ano yung pinipirma Binabasa ko mo. po, then pinapa-explain ko. If hindi po kasi siya available, meron po kasi siyang kasamang mga lawyers na if wala siya, sila po yung nag-explain sa akin ng kung ano yung pipirmahan ko or kung ano po yung, minsan po kasi, or madalas, ako po yung magpapagawa ng ano. Hindi ko na po tinatanggi yun. Okay. Kilala mo ba si Miss Ronilyn Baterna? Hindi po talaga. Pero hindi ko sure kung nakita ko na siya before sa Royal Thai Court. Parang may Royal Thai Court. Yung kung saan po yung ano. Kasi before po, nag-ocular, kami sa... Pupunta po kami sa Royal Thai. Pero at the time po kasi wala pa yun. Wala pa yung mga buildings. As in, bare pa. Dirty pa siya. So yun po. May pinakilala kasi sa akin si Mr. Cruz before. Boss ay si Cassandra Leo. Tama. Tama po, Mr. Chair. At ayaw naman din sa'yo, sa iyong sinabi, ang boss mo ay si Mr. Wu po. Mr. Oo. Anong relasyon ni Mr. Mo kay Miss Cassandra Leo? Una po kasing hiner ako. Then after Anong relasyon ni Cassandra? translator, initially translator po siya, pero nung Sino ang translator? Si Mr. si Mo? Catherine, So si Catherine Cassandra si Leo Catherine. Yes po. ay translator ni Mr. Mo. So, kilala mo rin si Cassandra Leo. Yes, of course. Mga nakakausap mo si Cassandra Leo. Siya ba ay marunong magtagalog? Oh, of course. Marunong magtagalog. Opo. Siya ba ay sa yung tingin ay Filipino-Chinese o purong Chinese? Sabi niya po kasi, puro daw siyang Chinese. Pero marunong siya magtagalog. Fluent po, very fluent. Fluent siya, okay. So, mga ilang beses mo siya nakakausap o nakaharap? Kasama ko po siya sa office. So, araw-araw. Most of the time po, minsan po kasi umalis sila. Okay. Or umaalis ako. So, okay. Si Ronilyn, ilang beses mong nakaharap, nakausap si Miss Cassandra Leo? Minsan lang po, Mr. Chair. Siguro po sa isang buwan, mga 4 na beses. Depende po. Nakakausap mo rin Kasi siya? hindi po siya araw-araw pumunta doon, Mr. Chair. Pero nakakausap mo rin siya? Yes po, Mr. Chair. Hindi lamang mas kasing dalas nung pagkakataon na nakausap ni Stephanie si Cassandra Leo. Tama po, Mr. Chair. Okay. So, sabi mo, Stephanie, na si Cassandra Leo ay translator Opo. ni Mr. Wu. Diyan ba sa kumpanya nyo maraming Chinese na hindi marunong mag-Tagalog kaya kailangan ng translator? Personal translator po siya ni Mr. Wu. Personal translator. Kaya po magkasama sila sa bahay. Magkasama sa... Bahay. So si Mr. Wu at saka si Cassandra Leo ay magkasama sa bahay. Opo. Personal translator. Opo. Okay. Sige. No other questions for the moment. Nandito po ba yung Cruz family? Pwede pong dito po tayo po, sir. Magandang gabi, sir. Sir, pwede po akong humingi ng permission na basahin po yung opening statement po. Short lang po, Mr. Chair. Sige. Yan ba ay maiksi lang? Maiksi. Maiksi lang po. Maiksi lang po, sir. Kayo ho ba ay magkakapatid? Apa, At ang opening statement mo ay gano'n na rin ang opening statement ng iyong mga kapatid? apa. Okay. Yes, Chairman, before we proceed with the opening statement of the yes, yung mga Cruz family, may I ask if the lawyer of Roberto Cruz is present? Is the lawyer of Roberto Cruz present? Wala. Okay, thank you, Mr. Chairman. Wala. Okay. Sige po.
You have the floor. Magandang gabi po, Mr. Chair. Nais ko pong simulan ang aking pahayag sa isang katanungan. Meron ba kaming lease agreement sa Whirlwind Corporation? Sa ilalim ng aking sumpa, wala po kaming lease agreement sa Whirlwind Corporation. Wala din kaming anumang transaksyon sa Lucky South 99. Meron po kaming contract to sell sa Whirlwind Corporation noong October 28, 2019. Hindi po nagbayad ang Whirlwind sa konsiderasyon sa bentahan ng lupa noong October 31, 2020. Naghain po kami ng kaso laban sa Whirlwind Corporation para mabawi namin ang mga pag-aari naming mga lote ng lupa. Maliban po dito, kinamkam din po ng Whirlwind Corporation ang 10 sa aming mga lote ng lupa. Naghain din po kami ng 3 kaso ng forcible entry noong Enero 2021. Hanggang ngayon, nakabinbin pa sa hukuman ang 4 na kaso ng ejectment na aming inihaing kaso laban sa Whirlwind Corporation. Bilang mga ordinaryong individual, kami po ay sumangguni sa aming abogado bago po kami pumasok sa contract to sell. Noong kamkamin ang aming mga pag-aaring mga lote ng lupa, kami ay dumulog sa mga kinaukulan upang huwag mabigyan ng kaukulang permiso sa illegal na pagtatayo ng mga gusali sa mga nasabi naming pag-aaring lote ng lupa. Umaasa kami na sa lalong madaling panahon ay makamit namin ang hustisya sa mga hukuman upang mabawi namin ang mga pag-aari naming mga lote ng lupa na kinamkam ng Whirlwind Corporation. Nakakalungkot man na idinaan namin sa legal na pamamaraan ang mga naging hakbang namin para mabawi ang pag-aari naming lote ng lupa ay nadamay kami sa ganitong usapin. Nagpapasalamat po kami sa Kongreso sa pagbibigay ng pagkakataon na masabi namin ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Salamat po. Salamat po. Pwede po bang ipakilala niyo sa amin ang inyong mga kasama? Ito po ang kuya ko, si Ronaldo T. Cruz, at yung isang kapatid ko po, si Froilan T. Cruz. Mr. Cruz, can you sit down here also? Kasama inyong mga kapatid. Tapos si Celine Cruz Roque po, nakatira na sa US since 2015 pa po. Ay, sister niya rin po yun. Sister ko po. Hindi siya related kay Atty. Roque. Hindi po. Kasi Roque rin yung apelido. Hindi po. Okay. Mr. Chairman, Okay. kaya sa kong kapampangan, Opo. kapampangan ko talaga. Opo. Thank you, Mr. Chairman. Okay. So, Congressman Dan.